Yes, and yan, grabe. Palakpakan natin ng Lord dun sa testimony, no, na kabutihan ng katapatan ng Panginoon. Amen. No po, ang ganda po nung kanila pong shinare, no, ng mga kapatid. And we know na ang Lord ay faithful. Tama po ba? God is faithful. At kanina po, hindi ko alam kung na-share ni Gal kanina, hindi ko po masyado na kuha. Pero kanina umaga po kasi nung nag-testify siya, meron siyang sinabi, she was praying for that, yung home office na nasa bahay lang, may time sa family, na also earning. And yun nga, nung nandun na raw siya sa Butuan, sabi niya, Lord, ito yung pinagpipray ko. Pero sabi niya, hindi ka naman po palaging pinagpipray. Pero nung nandun siya, when she went to Butuan, doon niya na-realize na yung prayer niya po dati, na maaring nakalimutan niya na, at hindi niya naman pinagpipray palagi, ay nangyari. Amen. Sino rito yung naka-experience ng gano'n? Yung meron kang pinagpray, nakalimutan mo na, pero kapatid, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Oho. At nandun po tayo sa ating series na Faithful. First thing, we talk about stand out, stand up. Last time is stand strong. At ngayon po yung part 4 natin is stand in faith. Sabi mo sa katabi mo, stand in faith. At itong mensahe po natin ngayon, tong week na to po, it's a message of hope. Bakit? Maybe for some of us, meron po dito, ang tagal-tagal mo nang nananalangin, hindi pa rin tinutugon. Maybe for some of us na nandito, may pinagpipray mo na yung anak mo umayos, yung anak mo makakilala sa Panginoon at magsuko ng buhay sa Panginoon. Maybe for some of us, ang tagal mo na nagpipray ng kagalingan, kaayusan ng relationship sa pamilya, magkaroon ng financial breakthrough, o magkaroon ng freedom sa anumang addiction, sa kasalanan, o at matuto ka na talagang magsuko ng buhay mo sa Panginoon. Or maybe you're praying na magbalikan yung iyong mga magulang, maaaring naghiwalay sila, o kayong mag-asawa, maging maayos yung inyong relationship. Maybe for some of us, tong message po na to, kung nandito ka ngayon, kung nakaka-relate ka dun sa kanina, yung mga testimony nila, Sister Gal, na ang tagal na lang nagpe-pray, pero minsan ay years pa bago natugon. Na para bang walang nakikinig sa iyo, na para bang habang nagpe-pray ka, para ka lang nakikipag-usap sa pader. How many of you relate to that? And if you can relate to that, tong mensaheng to ay para sa iyo. And bago po tayo magtuloy, can we just have this declaration while hawak po natin yung ating physical Bible? Dapat po ba pag Christian may Bible? Dapat po ba pag Christian may Bible? O lalo po, pag pumunta ka ng church, dapat may Bible. Okay, tignan mo mabuti yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Okay, so it's okay. Kasi po dati, nung time ko, nung ako po ay bago sa pananampalataya, pag sinabi ng pastor namin, let's open our Bibles sa John chapter 3, verse 16. Anong maririnig mo? Shh, shh, shh. Ganun di ba? Nagbubukas kasi ng Bible, physical Bible. But now ngayon, pag sinabi mong, let's open our Bibles, ano marinig mo? Wala. Bakit? Kasi nandun sa cellphone. Understandable, okay lang po yan, no, na ang phone po ang Bible po natin nasa ating cellphone. But I advise na meron po lahat tayong Bible. May access po tayo sa Bible. And I suggest may physical Bible tayo kasi darating yung panahon, lahat ng cellphone ay wala ng kabuluhan. Lobat na, walang kuryente, or maybe controlled na. No, dahil babantayan po merong great persecution pagdating sa dulo, wala nang kabuluhan yung digital version ng Bible. Kaya napakaganda, meron tayong physical Bible. At sige po, let's engage dito po. Let's declare this as we continue because we will again engage with the Word of God. So i-declare po natin to. Ready? Okay, ready na kayo? On the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert.
my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we come before you, God. Lord, alam po namin, higit nyo kaming mahal kaysa kami mismo sa sarili po namin. Dahil pinatunayan nyo po yan nang binigay nyo sa Yesu Cristo na mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Proving na mas higit nyong mahal kami kaysa sa sarili po namin. At Lord, thank you dahil alam namin na bagaman may mga situation kami, maaring di namin alam kung ano yung nangyayari, pero alam po namin behind the scene, kung totoo yung physical world, mas totoo yung spirit realm. Dahil lahat ng physical ay nagmula sa spiritual. Kaya Lord, sa oras po nito, we thank you dahil alam namin na mayroon na po kayong ginagawa. As we sit dito sa church, as we listen to your word, alam po namin, meron po kayong ginagawa, Panginoon. Pwede kaming mapayapa. And Lord, sa oras po nito, we thank you dahil alam po namin na sa kabila po na ginawa na namin ang lahat, that's the time, God, that your power is made perfect when we are weak. Kaya po sa oras nito, Lord, dito po yung inyong pong mga anak. Lord, tinatalaga namin yung unang araw ng linggo dahil kinikilala namin na hindi kami, kundi kayo po yung aming pong tagumpay. Hindi yung aming galing, lakas, karunungan, yaman, talino, kundi, Lord, kayo po ang aming tagumpay. And Lord, sa oras po nito, as we humble ourselves before you, we claim, God, as your word say, nagpapakababa ay inyo pong itataas. Salamat po, Panginoon. Gabayan nga po kami at samahan ng Banal na Espiritu. Gawin niyo po magmistulang matabang lupa ang puso ng inyong pamanak. As we receive your word, ito po ay maging binhi na siyang tutubo, yayabong, mamumunga, 30, 60 hanggang 100 ibayo at more na pagpapala. Salamat po, Panginoon. Guide us, Holy Spirit. Inakin po namin ito in Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Kaya again po, magandang araw po sa lahat. And dito po sa ating series na Faithful, ang ating po pinag-aaralan ay ang aklat po ng Daniel. And we've been talking about Daniel po. And ito sa ating pong tatalakay ngayon, dito sa Daniel 10, last time we talked about that Daniel was about 80 years old. At ngayon po si Daniel, he is more than 80 years old. He is an old man at this time. And we know that he's standing in faith. He started po nung mga kaibigan niya pa, no, nung pumili po ng mga ititrain na leader ang Babylonia, isa po siya doon sa napili and they stood in faith. At nagpatuloy po sila nagtatapat sa Panginoon. And we talked about last time na kahit na po may mga challenges, he continued to remain faithful sa kanya pong prayer life. And he stands strong in faith, and he continued to call upon the Lord 3 times a day sa kabila nung alam niya na po na meron ng threat sa buhay niya dahil sa kanya pong pananampalataya at sa kanyang ginagawang pananalangin. At nakita po natin paano po kumilos ang Panginoon. At ngayon po, si Daniel tuloy-tuloy na nagpipray. At habang siya po tuloy-tuloy na nagpipray, meron na pong glimpse na eto na. Di ba parang andun na yung eto na. Eto na, andyan na, tutugunin na ng Panginoon yung prayer niya na ma-rebuild yung temple at no, lumaya na yung kanyang mga kababayang Israelita. At nung panahon na yon, meron namang dumating na vision sa kanya kasi merong parating na digmaan, merong kaguluhan na parating. At nung time na yon, naka-receive na naman si Daniel ng bagong vision. At nung na-receive na yung vision na to, that is the time na ang sabi niya, ang tindi nito, ang bigat nito, and that's the time that he started to fast. No, last time po, naka-experience natin mag-fast more than a month, no po, yung mga kapatid, they've been praying and fasting dun sa plan 40 natin. But Daniel, he fasted for 21 days. Nag-partial fast si Daniel, hindi po siya naligo. Okay, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nung kami po ay nag-fasting, naligo po kami. Okay po? Ayan. Okay, pero si Daniel po, hindi po siya naligo. Hindi niya po binigyan ng pleasure yung kanyang sarili. At nung siya po ay nagpe-pray,
nakakita po siya ng vision. At dun sa vision na to, sabi nga nung mga theologians, it's like a Christophany. When you say Christophany, Old Testament, pero yung kanyang vision, ang nakita niya po ay ang Panginoon, ang Messiah, si Jesus Christ. No, and I believe dun sa paniniwala ng mga Bible scholars na si Jesus Christ yun. At doon po ako magstay. No, nasa panahon po na nagpipray po, si Daniel ay andun po ang Panginoon. And we know, creation pa lang na andun na ang Diyos. No, andun na ang Ama, andun ang Anak, andun ang Espiritu Santo. Kaya nung pinlano nilang likhain ang mundo, ang sabi niya, likhain natin. So, ibig sabihin may kasama ang Panginoon. Let us make man. So, ibig sabihin, hindi mag-isa ang Diyos, kundi meron siyang kasama. At nung pasimula pa, as the scriptures say, andoon na po ang Panginoong Jesucristo. At puntahan po natin yung vision na to. Sabi ng Daniel chapter 10, okay, sabi po rito, Daniel chapter 10, sabi, I looked up and saw a man dressed in linen clothing with a belt of pure gold around his waist. His body looked like a precious gem. His face flashed like lightning, and his eyes flamed with like torches. His arms and feet shone like polished bronze, and his voice roared like a vast multitude of people. Kung alam niyo po, kung nabasa niyo na po ang Bible, lalo po yung dulo na, yung Revelation, similar po to doon sa sinasabi pong testimony ni John doon sa Revelation. No, similar po yung pagre-represent sa Panginoong Jesucristo doon po sa Revelation. And similar po, ito rin yung nakita po na vision ni Daniel nung panahon na yon in the Old Testament. Okay, at verse 7, tingnan niyo po, only I, Daniel, saw this vision. The men with me saw nothing, but they were suddenly terrified and ran away to hide. So I was left there all alone to see this amazing vision. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na papahintulutan ng Panginoon na sa iyo napakatindi ng kapagpapahayag ng Diyos. Pero dun sa iba, parang wala lang. Yung parang nag-devotion ka, tapos ang tindi ng devotion mo, grabe yung word ng Lord sa'yo, buhay na buhay. Tapos sinare mo sa mga kaibigan mo, alam mo, grabe yung word na na-receive ko sa Lord. Grabe ang tindi. Sabi niya, where? Hindi, kapit tayo. parang sa kanila walang dating, pero sa iyo matindi. Ganon yung pagpapahayag ng Lord kay Daniel nung panahon na to. No, meron siyang naririnig na hindi naririnig ng iba. Sa iyo, ang tindi nung dating. Yung message ngayon, iba dating, nakaka-relate ako, parang ako yung kausap parang ako lang yung pinapatungkulo ni Pastor. Meron ako nakausap na ganon. Sabi ko, grabe yung message ko pala, sa iyo lang lahat. Minsan nakausap ko siya, no? Tawa siya ng tawa. Kasi merong tao, no, na talagang sabi, parang ang tingin niya, ako yun, akin yun. At si Daniel, yun yung nakita niya. Pero alam niyo po, doon sa iba naman, parang alam, tagal naman ni Pastor, mami, magko-coffee pa kami. Di ba? O mag-Jollibee na kami. Sa iba, ganun lang ang iniisip. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yon. Amen? Lahat po rito, naririnig niya ang tinig ng Diyos. Amen? No. Sa iba po kasi, iba po, grabe, titig na titig, nagte-take notes. Yung iba po, nagpe-Facebook. Bakit? Kasi nga po, merong ganun talaga. In the time of Daniel, ang tindi ng pagpapahayag ng Diyos, pero hindi lahat nakakarinig. May mga bagay talagang sadya ang Panginoon, maririnig mo, makikita mo, pero sa iba, walang dating. At tingnan niyo po, tuloy natin, verse 8, sabi ni Daniel, my strength left me, my face grew deathly pale, and I felt very weak. Then I heard the man speak, talking about our Lord. And when I heard the sound of his voice, I fainted and lay there with my face to the ground. Alam niyo po, totoo, na pag tayo po ay hinarap talaga ng Diyos, at tayo humarap sa Panginoon, totoo po, wala tayong lakas na maiharap sa Kanya.
Nung panahon po na to, na si Daniel po ay nasa nananalangin, hindi niya po kayang humarap sa Panginoon. And I experienced the same when I first came to know the Lord Jesus Christ. Talaga pong sabi ko, Lord, grabe. No, lalo po when I had my encounter. Pastor na po ako noon, pero ang sabi ko, Lord, para akong basahan na napakarumi. At di lang marumi, talagang nilublob pa sa putikan. Sabi ko, pastor na po ako noon, ganun po yung nakita ko, when you come and encounter yung Diyos na may likha ng langit at lupa. And the same thing na na-experience po ni Daniel, nakita niya na hindi siya karapat-dapat dahil na-experience niya yung Diyos. Nakita niya yung bigat ng kasalanan. No, nandun yung, alam mo yun, when I came to know the Lord, andun yung iyak hindi dahil malungkot ka, iyak ng kagalakan dahil hindi ka karapat-dapat pero biniyayaan ka na ma-encounter mo yung Panginoon, maranasan mo yung pag-ibig niya, at wala kang magawa kundi lumuhod na lang sa presensya niya at umiyak sa pagpapasalamat sa Kanya. Alam niyo po, pagka kayo po ay nakakaranas na yung walang nangyayari sa prayer mo, pero pinagpipray mo pa rin, ito po yung mga bagay that we need to acknowledge so that makakapagpatuloy po tayo and we need to stand strong in faith. Okay, and if you're writing down notes, pwede nyo pong isulat ito. 3 bagay na alalahanin natin. Sabi sa tabi mo, tandaan mo to. Okay, sabi sa tabi mo, alalahanin mo to. Sabi sa tabi mo, wag mo tong kakalimutan. If you're that person na nandito ka ngayon, Panginoon, sumusunod naman ako, Panginoon, nagtatapat naman po ako, Panginoon, bakit ganito? Parang walang nangyayari. Bakit, Lord, andyan ka ba talaga? Buhay ka ba talaga? And if you're that person at nagre-resonate sa iyo yung mga katagang yon, no, I want to encourage you, and right now, write this down. Alalahanin mo to, no? Alalahanin mo to mga bagay ito. Una-una po, first thing is, God cares for you more than you care for yourself. Again, God cares for you more than you care for yourself. Alam niyo po, pagdating natin kasi sa mga panahon na nasusubok na yung faith natin, na para bang, alam niyo, matindi pa yung nagpe-pray ka, tapos kabaliktaran yung nangyayari. At habang nagpe-pray ka, parang walang nakikinig sa'yo. Para bang nakikipag-usap ka lang sa pader, at para bang pag nagpe-pray ka, para bang, alam niyo, parang hanggang kisame lang. At yung panahon na yon, ang tingin mo sarili mo, wala nang may pakialam sa iyo. At even ang Diyos, wala nang pakialam sa iyo. Just want to tell you, kapatid, it happened in the life of Daniel. He experienced that. But alam niyo po kung ano yung nangyari at that moment. I'd like to go to those verses. Sabi nung verse 10, nung panahon na yon, no, sabi, just then a hand touched me and lifted me. Nung panahon na yon, kasi talagang grabe yung tingin niya sa sarili niya, hindi niya na kayang tumayo pa, nakaluhod nga po siya, at nagpapakumbaba siya sa Panginoon. Nakita niya yung, nandun yung vision ng Lord sa kanya, malinaw na malinaw sa kanya, nandun ang Panginoon. At dahil nandun ang Panginoon, nanghina talaga po siya. At yun yung panahon naman, ibinangon siya ng Panginoon. Sino po nariniwala rito na yung panahon na kahit ikaw wala ka ng tiwala sa sarili mo, nagtitiwala pa rin yung Diyos sa iyo. Alam niyo po, and He's still trembling to my hands and knees. And the man said to me, Daniel, you are very precious to God. Sabi mo sa katabi mo, you are not just precious, you are very precious to God. Sabi sa katabi mo, you are very precious to God. Sabi, so listen carefully. Kaya sabi sa katabi mo, makinig ka. To what I have to say to you, stand up. Tumayo ka. Alam niyo po, pagka naharap ka sa Panginoon, hindi mo na talaga kayang tumayo. Pero pag ang Panginoon ang nagbigay ng lakas sa iyo, kaya mo nang tumayo kahit saan. At ang sabi ng Lord, stand up, for I have been sent to you. When He said this to me, I stood up, still trembling. Na-imagine niyo, si Daniel, he's still trembling. Nanginginig pa rin siya, no, in awe of God.
Sabi niya, from sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name, He lifted me. This is a song of Daniel na galing po doon na grabe yung wow! Sa kabila ng situation, andun po yung pagliligtas ng Panginoon. Nakita po natin na napakahalaga natin sa Lord. No, sabi mo sa katabi mo, you are very precious to God. Alam mo, hindi ka lang mahal ng Diyos. Gusto ka pa ng Diyos. Gusto ko ulitin, hindi ka lang mahal ng Diyos. Gusto ka pa ng Diyos. Mahal niya tayong lahat. He doesn't love you less dun sa katabi mo. Mahal niya tayong lahat, pare-pareho. Okay, kaya lang minsan yung kaaway, because of sin, no, nagkakaroon ng problema yung identity po natin sa harap ng Panginoon. Pero walang kasalanan sa daigdig na to na pwedeng magbawas ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. He loves you more than what you expect and know possible. At ang pag-ibig ng Panginoon, dito yung tropa lang. Di ba yung tropa lang, pag may nagawa ka, di ba? Wala, nagbabago yan. Pero yung pag-ibig ng pamilya, iba po yun. No, kami po ng wife ko ni Ann, iba po yung love namin. Why? She's very precious to me. Yung mga anak ko, ganun din po. They are very precious to me. No, pero pag pinag-usapan po, parang si Edmer lang, bro, iba yung But he's also, no, he's special. But yung relationship namin, me with my wife, with my family, is different. Ganon din po sa Panginoon. Dahil yung katabi mo ay anak ng Diyos. Sabi sa katabi mo, hindi ka lang mahal ng Diyos. Gusto ka pa ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are precious to God. Hindi lang precious, sabi mo sa katabi mo, you are very precious to God. Yes. Number 2 po, no, natatandaan po natin, God is working in ways beyond your understanding. Ang Diyos po kumikilos sa parang hindi natin maintindihan, maunawaan. Hindi natin masaklaw, lalim no po. Hindi abot ng ating balintataw. Grabe, power. Verse 12, tingnan niyo po rito, no, minsan hindi natin maipaliwanag, no, si Daniel po, nung naranasan niya po na nakuha niya yung vision, he started to pray. He started to pray kasi may parating na problema, may parating na challenge. And in verse 12, sabi niya, then he said, don't be afraid. Sabi nung voice kay Daniel, no, nandun siya, nakayuko, no, nakababa, binangon siya. At ang sabi sa kanya, don't be afraid. Kasi po alam niyo, ito yung kalaban ng faith, takot. Sabi niya, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God. Ibig sabihin, nung unang araw, ilang days nag-pray si Daniel? 21 days. Pero nung day 1 pa lang pala na nag-pray si Daniel, having that vision, seeing that vision, nung nag-pray siya, narinig na siya ng Diyos. Kahit nung nag-pray ka, nakalimutan mo na, may ginagawa pa rin ng Lord. At doon mo sasabihin, grabe, nakalimutan ko na yun, pero ang Diyos hindi pala nakakalimot. Simula nung nag-pray si Daniel, narinig siya ng Panginoon. Sabi ron, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. Wow! Kapatid, meron ka bang prayer na nakalimutan mo na? Meron ka bang mga challenges sa buhay mo na para bang, alam mo yun, parang sinukuan mo na ipag-pray, parang walang nangyayari kasi. Maybe with your relationship sa family mo, sa relatives mo, sa anak mo. Maybe parang imposible na ata talaga akong magkaroon ng cell group. Imposible na ako magka-disciple. Mukhang baog talaga ata ako. Kaya mukhang tinanggap mo na lang na talagang pinanganak na akong mahirap kasi yung lolo ko mahirap, yung lolo ng lolo ko mahirap, yung tatay ko mahirap, ako itutuloy ko na lang. You just accepted it. Bakit? Kasi parang wala namang nangyayari. Nagpe-pray ako
pangako nga ng Panginoon. Pero walang nangyayari. But I want to tell you, since nag-pray ka, when you ask God, when you humbled yourself before the Lord in prayer, narinig ka na ng Diyos. Amen? Taas ang kanang kamay, haguri ng likod ng iyong katabi. Sabi mo, tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen? No, encourage mo siya ngayon. Tingnan niyo po, verse 13. Sabi ng verse 13, but for 21 days. Tingnan niyo ha. Nag-pray na siya. Nung day 1, yung vision, nalaman niya, ganun yung mangyayari. Nag-pray na si Daniel. He fasted. Tingnan niyo po ito ha. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. But then Michael, one of the archangels, came to help me. And I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. Pastor, of course, we know Michael, Arkanghel, kakampihan na sa Diyos yan. But yung kingdom of Persia, according to the Bible scholars, yung kingdom of Persia, o spirit prince of the kingdom of Persia, it talks about the evil spirit. No, o the dark, o yung dun sa darkness, no? Ito yung mga evil spirit na nakalaban natin. Remember, ang kalaban natin is not flesh and blood, but spirit, principalities in the spirit realm. Isipin nyo, hindi mo nakikita, mayroong gumagawa. God is working behind the scene. Nung panahon na yon, since nag-pray si Daniel, God is answering his prayers. God is fighting for him pala. Sabi sa tabi mo, power talaga si Lord. Yung hindi mo nakikita ng Diyos, and He is fighting for you. Right? Kaya kapatid, I want to speak and encourage yung mga nagpe-pray at parang gusto mo nang sukuan yung prayer mo at gusto mo nang tigilan. I want to encourage you, magpatuloy ka in prayer. Since the day that you started to pray, God heard you. Last week po, nag-pray po tayo. Alam niyo po, I believe may mga answered prayers tayo last week. When we knelt down before the Lord, nung after ng service natin, and maybe when you came to know the Lord Jesus Christ, o nung una kang natutong mag-pray, you started to pray, may mga answered prayers. Alam niyo po si Pastor, nung nagko-consolidate po ako, I always go po, nagko-consolidate po ako ng mga people back then, no? Ngayon po, si Pastor, hanggang ngayon, we go out po kami ni Ann, nagsa-cell group po kami. At nakakatawa po, kanina umaga po, andyan po yung mga kapatid, more or less, nasa 10 na po sila. And parami pa po yun. Yung mga anak nila andyan na, and we're praying po doon sa mga husband po nila na makarating. Nung ako po ay nagko-consolidate, every time that I teach about prayer, pinapagawa ko po sila ng prayer list. Magawa kayo ng prayer list. Tinuro ko yung prayer, after nun, yun yung challenge ko, mag-pray ka ngayon. Magawa ka ng prayer, ng book of dreams mo, tapos lagyan mo ng checklist. Kailan mo siya in-start ipag-pray, tapos kailan in-answer ng Lord yung prayer mo. Next week, kita tayo. And I believe may matchecheckan ka na dyan. At kung hindi man, magtutuloy pa rin tayo. Alam niyo po, pagbalik ko, majority of them, every time na mag-meet kami after nung turo na yon about prayer, pagbalik, masayang-masaya sila. Bakit? Meron ng answered prayer. Why? Because God hears our prayers. Mahal ka ng Diyos at di ka lang mahal ng Diyos. God likes you more than you like yourself. Amen? O meron nga sa atin, parang hindi mo na mahal yung sarili mo. Pero I want to tell you, mahal na mahal ka ng Diyos. Ako po, dumarating ako sa time na para bang nababurn out ka, napapagod ka, masipag ka naman, pero bakit ganito yung nangyayari sa ministry? Ba't ganito yung nangyayaring resulta? Alam niyo po, dumarating, no? God speaks to me through His Word na anak, bago ka pa naglingkod, bago ka pa naging pastor, bago yung ano pa man, kahit nung panahon na ikay may kasalanan pa at namumuhay sa mali, mahal na mahal na mahal na kita. And I want everyone na nandito mag-resonate sa iyo yun. Just like Jesus Christ, wala pa pong ginagawa si Jesus Christ in the ministry.
Wala pa pong bulag na nakakakita, wala pa pong miracles, wala pang patay na nabubuhay, hindi pa po nagpipreach si Jesus nung siya po ay binaptize. Pag-ahon niya dun sa tubig, ano nangyari? Bumaba yung Holy Spirit sa anyo ng kalapate. Tama po ba? At merong tinig na nagsalita sa langit. Anong sabi ng tinig? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Wala pang ginagawa si Jesus. Ina-acknowledge na ng Diyos kung sino yon, na mahal niya. Kaya kapatid, baka mamaya sabihin mo, wala pa akong ganito, wala pa akong ganon, ito pa lang ako ngayon, wala pang laman yung bank account ko, wala pa nga akong bank account. At ang tingin mo, wala kang kabuluhan, wala kang halaga kasi wala pang nagla-like sa post mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, bago pa mangyari ang lahat, mahal na mahal ka na ng Diyos. Huwag mong hayaan yung kaaway na dayain ka, na baguhin niya yung identity mo. Kasi si Jesus, wala pang ginagawa in the ministry. Wala pa siyang cell group. Wala pa yung 12. Wala pang mga milagro. Hindi pa siya nakakapagpakain ng 5,000 katao. Pero tinatag na ng Ama, ito yung aking anak na lubos kong kinalulugdan. At dahil sa tama ang tingin ni Jesus sa kanyang sarili at kilala niya kung sino siya, kaya niyang gawin yung mga bagay kahit iwan na siya ng lahat. Kahit iniwan na siya ng mga alagad, alam niya pa rin kung sino siya. Bakit? Kasi siya ay anak ng Diyos na lubos na kinalulugdan ng Ama, wala pa siyang ginagawa. Maybe for some of us, nagpipray tayo, para ang tingin natin, tagal-tagal ko na nagpray, para naman akong eng-eng magpray kasi ang tagal-tagal na ng pinagpipray ko. At maring ngayon, nagsasawa ka na parang, guguluhin ko pa ba yung Diyos? Parang hindi niya naman ako narinig, wala naman siyang pakialam sa akin. Gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, meron nang ginagawa yung Panginoon since nagpray ka. And as people say, Amen. May ginawa na si Lord sa'yo. Amen? O hindi pa lang po ayos na ayos, hindi pa perfect, hindi rin ayon doon sa gusto natin, pero meron na pong ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin. And I'm so thankful sa Panginoon. In my life, kami po mag-asawa, hindi po kami perfect. We are both imperfect, having a perfect God in the middle of our relationship. Kaya nagiging maayos. And I thank the Lord. Last time po, kahapon, I was given yung privilege po uli na mag-speak sa reunion nila Ann. Okay. Medyo malamig. Okay. Nakakatuwa lang po, yearly po, no? Kasi since naging part po ako, nung naging wife ko po si Ann, naging part na ako ng family po nila, every year po, binibigyan nila ako ng pagkakataon to speak. At alam ko po, kasi wala silang choice. Di ba? Wala silang choice at palagi po nila ako in-invite. And I thank the Lord kasi that this is the time that every time po na doon po ako speaking, ay pagkakataon po for me to declare the Word of God. And I'm so thankful po kahapon. And I'm thankful sa mga prayers po ninyo. No, powerfully na ipahayag po natin yung mabuting balita ng Panginoon. At kasama po natin yung kapatid ni Ano dyan. Palakpakan natin ng Lord. No? Kasama po natin sa ating mga pamangkin po ni Ann, ang tatay. No? Okay. Hindi niyo po natatanong, tatay po ni Ann yung nasa likod. Okay. Senior na po yan. Hindi lang po halata. Okay. So, thankful sa Panginoon. Okay. And, balikan natin, no? Si Daniel po, nakakatuwa lang kasi yung prayer po, kami po ng wife ko kasi nagpe-pray po kami na, of course, as a pastor, and part na po ako ng family po nila, praying po kami na hindi lang yung Viana family, kundi maging lahat po, pamilya, connected po sa amin. We want them all to come to know the Lord and surrender their life to the Lord Jesus Christ. Na lahat po tayo mag-live ng godly legacy. And I'm so thankful po dun sa privilege po na binigay ng Lord, and God has been answering our prayers. Amen. Actually po, to tell you, parang nakalimutan na rin po namin ipag-pray na magkaroon kami ng time to speak doon sa mga reunion na katulad po noon. But nakakatuwa po ang Diyos hindi nakakalimot.
No, sinabihan nila ako ni Ann, oy, meron kang part doon. Sabi ko, ha? Kailan ba yun? Sa Sabado na? Sa Sabado na pala. Nagkakape. No, yung mga ganung time, no? But ang Diyos hindi nakakalimot. Sabi sa katabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Nakalimutan mo na, pero hindi nakalimutan ni Lord. Salamat. Amen? Buti na lang. Amen? Sabi sa katabi mo, buti na lang. Alam niyo po, since the first time, in verse 13, no, sabi no, puntahan po natin, Daniel 10:13, sabi, but for 21 days, the Spirit, meron pa tayo, verse 13, kapatid, Daniel 10:13. Ayan. Okay, so tingnan nyo, sabi, andun na po pala, simula na nag-pray si Daniel, meron na pala pong lumalaban para sa kanila. Amen? Imagine nyo po yun, yung batalyon na may parating, pero meron na palang batalyon na pinadala ang Panginoon. Amen? Sino rito naniwala, pag batalyon na galing kay Lord, sigurado, panalo na yan. Amen? No, kaya po nakakatuwa po, kasi since nag-pray po si Daniel, meron na po palang ginagawa yung Panginoon. Minsan natingin natin, parang walang ginagawa yung Diyos. Mahalaga pa ba mag-pray ako? Mahalaga pa bang sumamba ako sa Panginoon? Mahalaga pa ba yung ginagawa ko na dumadalo ako sa training, nagpapalakas ako sa Panginoon? Pag uwi ko, yung mga magulang ko, kinukutya ko, yung mga kaibigan ko na dating close sa akin, yung nalamang Christian ako. No? Iba na yung treatment nila sa akin. Magtutuloy ka pa rin kaya? And I want to encourage you, magpatuloy ka sa Panginoon. Bakit? Dati, nung sabi ko nga sa inyo, dati yung mga kaibigan ko, kinukutya ako, nung naging pastor po ako, pinagtatawanan ako. Puro na no? Sabi, pastor ka na raw. Ganun pa, no? Kasi kilala nila kung sino ako dati. Alam niyo, nakakatuwa. Alam niyo, nakakatuwa po kasi nung... Ayan, nagalaw ko ata. Parang 2 years ago, 2 years ago, 3 years ago, tumatawag sa akin nga, batchmate ko. Di ko alam paano nyo nakuha yung number ko, cellphone number. Mukhang talagang magaling sila, no? Talagang hinanap nila yung number ko. Nalaman na yung number ko, tinawagan ako, asking help sa relationship nila mag-asawa. Humihingi ng payo, humihingi ng prayer, kasi maghihiwalay na sila mag-asawa. At alam nyo po, saglit na usap lang, siguro baka mga 5 minutes, na nagbigay lang ako ng payo, pinag-pray ko, nakita ko po, ngayon, para silang bagong kasal. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Right? So yung dating hindi ka binibigyan ng halaga, no? Pero alam niyo po, ang galing ng Panginoon, may ginagawa pala ang Lord behind the scene. Amen? Of course, I'm praying sa mga batchmate ko po. Kung nanonood po kayo dyan, mahal ko po kayo, no? Yung mga batchmate ko. Pero alam niyo po, meron palang ginagawa yung Panginoon behind the scene, hindi lang natin nakikita. May ginagawa pala yung Panginoon. And for me, in my life, no, nagpe-pray din po tayo na umayos tayo, makaranas tayo ng pagpapala ng Diyos. Makaranas tayo na magkaroon tayo ng breakthrough. No, ginagawa po ng Panginoon yan. Yung testimony ng mga kapatid kanina, tuloy-tuloy lang po tayo. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Number 3, na kailangan nating alalahanin, hindi natin kakalimutan, God's power is fully revealed in your weakness. Naalala ko po noon, merong lumapit na kapatid, no, kay Mami. Sabi niya, gusto ko pong mas maging malakas sa aking pananampalataya. Ano po ang kailangan kong gawin? Paki-pray po ako, gusto ko pong lumakas sa pananampalataya. Alam niyo po kung ano, prayer, binigay? Lord, bigyan niya po siya ng maraming pagsubok sa buhay. Teka, bakit pagsubok? Hiningi ko po, tumatag ako sa faith. Kapatid, hindi tatatag ang faith mo pag hindi ka nasusubok. Kailangan mo ng test para makapunta ka from grade 1 to grade 2. At kailangan mapasahan mo yung grade 1 test mo. Amen? Kasi kung hindi, retain, ulit. Balik ka lang ng balik. Amen? No, kaya tignan mo, kaya ka nakapunta dun sa next level mo, napansahan mo na yung test na yan. Yung test na yan, yung tukso na yan, wala nang kabuluhan sa iyo yan. Hindi na mahalaga sa iyo, hindi ka na nga natutukso dun eh. Pero isa rin, alam mo bakit di ka makapunta dun sa next level mo? Kasi yung test mo nung grade 1 ka, hanggang ngayon di mo pa napasahan. Kaya grade 1 pa rin. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Hello?
No, alam niyo po yung iba sabi nila, Pastor, dati challenge namin, sinishare nila joke, dati challenge sa kanila yung tithes and offering. Challenge na yon. Sumunod, challenge nila first fruit giving. Challenge na yon. Grabe, nung napupuntahan na po nila, nung na-overcome na nila yung mga test na yon, nagpupunta na sila sa next level. Sacrificial giving na yung sumunod. Grabe, bakit? Kasi po natutunan mo na makapasa ka dun sa mga test na yon. God allows that. At alam nyo po, hindi maka-take over ang Lord sa buhay po natin pag sa panahon na kaya pa po natin. No? Sa panahon na kaya pa po natin, hindi maka-take over ang Lord. Because hindi po natin kaya. Ang Lord kaya niya. I still remember nung ako po ay nasa ICU way back August 2024. Dumating po ako sa panahon na talagang ang Lord, yung siningle out niya ako. Kasi, alam mo yon yung, sabi ko, Lord, sipag-sipag mo, 2 simbahan, ikaw lahat, no? Everything, kayo lahat, meeting with the leaders, lahat po. Tapos, nag-home office pa ako noon. Talagang, tuloy-tuloy po. Grabe, no? At times, nagde-training ka pa ng mga leaders mo, ginagawa mo yung lahat, at of course, may family ka pa. Grabe. Di ba? Parang power. Di ba? Power. Pero alam niyo po, nung nasa ICU ako, alam niyo po, pag nasa ICU kayo, wala na palang kwenta yung title mo, wala na palang kwenta yung pera mo, wala na palang kwenta yung lakas, wala na kwenta lahat. Bakit? Nung nasa ICU po ako, kahit yung pag-uo, bakit? Kasi sabi naman, Ma'am, baka pwede po ako mag-CR? No po. Wala po kayong bathroom privileges. Alam niyo po ba sa ICU, ang kwarto, walang CR? Pag ikay nasa ICU, walang CR doon, diaper. At ako na lang po magpalit, hindi po kami po magpapalit sa inyo. Hindi po kayo pwedeng pumwersa, baka po atakihin kayo. Hindi rin po kayo pwedeng mag-CR. Kasi pag nag-CR kayo, gagalaw kayo, bababa kayo, baka po atakihin kayo. Hindi rin kayo pwedeng umire. Naku po! Paano kaya yun? Hindi ka pwedeng umiri. Ang hirap, di ba, no? Kasi pag umiri po kayo, baka mapuwersa po kayo, atakihin po kayo. Grabe! Tama mo ba? Power! Ang hirap, di ba? Doon ko po nakita, wala na akong lakas. Wala na lahat. Sabi ko, Lord, grabe. Pero Lord, alam ko nandyan ka. And that's the time that I saw God's power made perfect in my life. And that is the time that I pray to the Lord. Nasabi ko, Lord, kung kukunin niyo po yung buhay na to, malugod po kong ibibigay sa inyo. Kung kayo po ay mapaparangalan, kung ako po ay mamamatay, Lord, maparangalan po kayo. Dahil hinandog ko na po sa inyo yung buhay na to. Pero Lord, sabi ko, kung hindi pa po kayo tapos sa akin, buhayin niyo po ako. Mukha ba nag-a-answer ng prayer ang Lord? Mukha naman. Mukha pong binuhay naman ako ng Diyos. Pero doon ko po nakita na ang kapangyarihan ng Diyos lalong maihahayag kung tayo ay mahina. Nung panahon na wala ka ng kakayanan. Alam niyo po, natutamiss ako noon kasi doon pinakita ng Lord sa akin, even mga kapatid, sila yung mga young people, sila nag-take over doon sa campus ministry. Sila na-upscale na sila, nag-go na sila doon sa next level nila. Of course, tanggapin natin, hindi ganun ka pa sila kahuhusay. Pero nakita ko po, pumupunta na sila doon sa level tayo na hindi nila dati natatayuan. Na ako lang yung tumatayo dati. At kahit wala po ako sa church, nagtutuloy po yung services. Sabi ko, Lord, grabe, hindi na ako to, kayo na talaga to. At doon mo mararanasan ang kilos ng Diyos sa panahong wala ka na talaga magawa. Doon mo makikitang malakas ang Panginoon. Amen. Tuloy natin yung palakpak. Palakpakan natin, Lord. Masaya tayo sa Panginoon. Hanggat di natin naunawaan yung kahinaan natin, di natin ma-experience at ma-appreciate yung lakas ng Diyos. Tingnan po si Daniel. Alam natin, ang tindi ng faith ni Daniel, pero pinahintulutan ng Panginoon for him to experience his weakness. Yung brokenness, pinapahintulutan ng Panginoon para pumakita natin talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Verse 17, sabi, how can someone like me, your servant, talk to you, my Lord?
My strength is gone and I can hardly breathe. Grabe na yung sobrang tindi na alam niyo yung sobrang tindi ng bigat, yung kapahayagan din ng Diyos sa kanyang buhay nung nakita niya yung vision. And in verse 18, then the one who looked like a man touched me again. Hindi po siya uli. At nung hindi po siya ng Panginoon, nung panahon na mahina siya, ang sabi rito, and I felt my strength returning. Kapatid, yung panahon na mahina ka na, isang hipo lang ng Diyos sa iyo, babalik ang lahat ng lakas. Amen. Yung lakas na kaya mong magtagumpay, yung lakas na extraordinary, yung lakas na yung buhay mo magiging patotoo, yung lakas na magagawa mo yung mga bagay na hindi mo inaakala, yung lakas na maaayos yung mga bagay na hindi mo akalaing maaayos, yung mga level na hindi mo akalaing mapupuntahan mo. Mapupuntahan mo, bakit? Yun yung lakas na galing sa Diyos. At naniniwala ko po sa panahon na ikay mahina at hinipo ka ng Diyos at binigyan ka niya ng lakas, yan yung lakas na hindi mo inaakala at mapupuntahan mo yung mga bagay na mapupuntahan mo. Amen? At naniniwala ko po, pag si Lord nagbigay ng lakas, matinding tagumpay po yan. Tama po ba? Kaya po kami, nag-uusap po kami, sila Sister Gal, mga kapatid, lalo yung mga nasa home offices, sabi nila, grabe po, yung mga nasa leadership, grabe yung gagawin ng Lord. Amen? Kasi yung home office, dati po, tumatakbo sa runway. Ngayon po, gumano na. Tama mo ba? No, and kung saan man siya gusto pumunta ng Panginoon, doon po pupunta yon. Bakit? Kasi po ang Panginoon na nagbibigay ng lakas. Verse 19 sabi, don't be afraid. He said, for you are very precious to God. Do not be afraid, for you are very precious to God. Do not be afraid, for you are very precious to God. Do not be afraid, for you are very precious to God. Huwag kang matakot. Very precious ka sa Diyos. Peace. Be encouraged. Be strong. We need to stand strong in faith. We need to continue and pursue God. Remain faithful to God. Remain faithful in your prayer. Kung meron po dito, gusto mo nang sukuan, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang huminto, parang walang nangyayari. Hindi mo lang nakikita, pero since you call upon the Lord, may ginagawa na siya. Hindi lang sa time natin yan. When it is time. Pero simula nung nag-pray ka, may ginagawa na yung Diyos. And He cares about you more than you do. Maaring yung mga tao wala nang pakialam sa'yo, but God cares for you. He cares for you. I want to remind you na yung kalakasan ng Panginoon na ihayag sa panahong hinang-hina na tayo. Amen? Yun na yung time na magte-take over na yung Lord, yung hindi mo na kaya. Meron ka bang gano'n yung moment, di ko na kaya moment? Alam niyo po si Pastor, ng way back later part ng 2023, nung 2024, sinishare ko doon sa mga leader at babanggitin ko po sa inyo, andun ako sa panahon na I'd like to let go. Lord, ang bigat, ang hirap. May dinadaanan ka na doon sa physical mo, may dinadaanan ka pa doon sa ministry, may dinadaanan ka pa sa finances. Pero Lord, alam ko ikaw tumawag sa akin. Yun lang. Isa lang, Lord, alam ko ikaw tumawag sa akin. Alam ko, tinawag mo ko. Yun lang sa akin, yung identity ko lang. At alam ko, Panginoon, ikaw na tumawag sa akin, tapat kayo, Panginoon. Kahit hindi ako tapat, tapat kayo, Panginoon. Mananatili ako susunod sa inyo, Panginoon. Kaya nung nag-pray po ako sa ICU, sabi ko, Lord, gusto ko pa po maglingkod sa inyo. Buhayin niyo po ako, Panginoon. Buhayin niyo po ako, Panginoon. And truly, God answers prayers. Amen? Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan po ninyo, but isa lang ang alam ko. Pinahintulutan ng Panginoon yung moment na ayawan moment na, bakit? Gusto kanya magtiwala sa Kanya. Hindi ka magtiwala sa mundo. Wala tayong pwedeng pagtiwalaan sa mundo. Nung nasa ICU po ako, kapatid, wala na pong kabuluhan yung lahat na maaring nilalaban natin sa mundo. Wala na title, talino, lakas, skills. Wala na po lahat kabuluhan. Pero alam niyo po, ang Panginoon nandun pa rin. At mahal ka niya. Sa panahon na ayawan na,
nakikinig pala yung Diyos. Andun pala siya para magbigay ng lakas sa atin sa panahong ayaw na po natin. Una pa man nag-pray ka, narinig na ng Lord. Sa oras nito, pwede po bang anyayahan ko yung lahat? Let's worship the Lord. Samba tayo sa Panginoon. Then afterwards, yuyuko tayo sa Panginoon. We'll pray. Lead tayo ng kapatid. So I stand before you, give my whole life to you, Jesus. You